hapon sa ating lahat. Ako ang unang tagapagbahagi sa Kabanata 3, ang Pamanahong Papel. Muli, ako si Pinipining Mary Jane Baguna Nacorda. Ako ang magbabahagi kasama ko si Pinipining Liza Osorio sa Lection 1 kung saan napapaloob rito ang paksa at pamagat ng pampananaliksik. Narito sa 1.1 at 1.2, mga hanguan ng paksa at mga konsiderasyon sa pagpili ng paksa. At iyan ang ating itatalakay sa hapon ito. Ang pananaliksik class ay isang mahalagang gawain na hindi maiiwasan ng sinumang mag-aaral. Sa antas kolehiyo, karaniwan na ang pagpapagawa ng mga pamanahong papel o mga pananaliksik sa iba't ibang asignatura o subject ay isa sa mga pangangailangang pang-akademiko ng mga mag-aaral sa kolehiyo o maging sa mga high school students. Ang halimbawa class ng mga pananaliksik ay thesis, lalo na sa mga nagpapakadaluhasa o kumukuha ng masteral at disertasyon naman sa mga kumukuha ng doctorate degree. Narito class ay pag-uusapan natin at tatalakayin natin sa hapon ito ang 6 na hanguan ng paksa. Ito ay ilan sa mga maaaring paghanguan ng paksang pagpamananaliksik ay ang mga sumusunod. Una, ang sarili. Maaaring gumawa ng paksa sa mga sariling karanasan, mga nabasa, napakinggan, napag-aralan at natutuhan. Nangangahulugan ito na maaaring simulan sa sarili ang pag-iisip ng mga paksang pagpipilian. Mahalaga na ang isa sa mga batayan sa pagpili ng hanguan ng paksa ay ang sarili upang mas interesado at mas masasabi natin na kawili-wili ang pagpili ng paksa ng mga mananaliksik. Ang ikalawang hanguan naman ay dyaryo at magazine. Maaaring paghanguan ng paksa ang mga napapanahong isyu na sa lipunan. Maaari rin sa mga pamuhang pahina na nakikita natin o mababasa natin sa mga dyaryo at magazine o sa mga kolok o sa liham editor. At ibang pang section ng mga dyaryo at magazine tulad na lamang ng mga balita, business, entertainment at sports. Makikita natin sa dyaryo at magazine ang mga napapanahong isyu o ang mga suliranin ng ating pamahalaan o gobyerno. Kaya isa rin sa magiging hanguan ng ating paksa ang kung tayo ay bumabasa ng mga dyaryo, magazine o kaya ay mga lokal na balita na makikita natin sa mga newspaper. Ang pangatlong hanguan naman ay ang radio, TV at cable TV. Maraming uri ng programa sa radio at TV ang mapagkukunan ng paksa. Totoo yung class, maririnig natin sa radio at makikita natin sa mga TV ang iba't ibang mga isyong panlipunan at maging ang mga balita sa pang-araw-araw. Maaari ito maging hanguan dahil sinabi rito na maraming mga programa sa cable o sa TV dahil sa 24 na oras na balita, sports at mga programang edukasyonal. Ang tatlong ito ay isa sa mga maaari sa alang-alang upang maging hanguan sa pagpili ng paksa para sa isang pananaliksik. Ang ika-4 naman na hanguan ay ang mga otoridad, kaibigan at guro. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa ibang tao, maaari makakuha tayo ng mga ideya upang mapaghanguan ng paksang pampananaliksik. Makatutulong ito upang hindi lamang napapanawan ng mga isyu, kundi kabibilihan din ng ibang tao na o magbabasa ng ating mga pananaliksik. Ang panglima naman ay internet. Hindi tingin sa ating kaalaman na ang teknolohiya o internet ay ganap na talagang ginagamit sa panahon natin ngayon. Ito ay isa sa pinakamadali, mabilis, malawak at sopistikadong paraan ng paghahanap ng paksa. Maraming mga website sa internet na tumutugon sa iba't ibang interes at pangangailangan ng iba't ibang uri ng tao. Kaya talagang mahalaga rin ang kampanin at malaki rin ang naitulong ng internet upang mas mapadali ang ating pagpili ng mga paksa para sa ating gagawing pananaliksik. Ang panghuli namang hanguan sa pagpili ng paksa para sa pananaliksik ay ang akdatan o mga babasahin o mga book sa Ingles. Bagaman tradisyonal na hanguan ito ng paksa, hindi pa rin mapasusubalian ang yaman ng mga paksa at maaaring mahango sa aklatan. Sa aklatan, matatagpuan ang iba't ibang paksang nauugnay sa anumang karangan pang akademya. Kung malawak ang kaalaman sa internet ay tunay na mas malalim ang kaalaman at malawak din ang kaalaman tungkol sa mga pananaliksik kung paghahanguan natin o pagbabasihan natin ang mga aklat. At anin na hanguan class ay mahalaga rin sa pagpili ng pananaliksik upang mas mapadali at mas maging makabuluhan
Ngayon ay dako naman tayo sa mga konsiderasyon sa pagpili ng paksa sa ating gagawing pananaliksik. Mayroon tayong mga konsiderasyon. Una ay ang kasapatan ng datos. So sa kasapatan ng datos class, kinakailangan na may sapat na literatura, mga kaunay na pag-aaral at literatura hinggil sa paksang pagpili dahil nga ito ang magiging batayan at pundasyon ng ating gagawing pananaliksik. Ang pangalawa naman na dapat nating ikonsidera ay ang limitasyon ng panahon. Ito ay kinakailangan na pumili tayo ng paksa na hindi kakailanganin ang masyadong mahabang panahon. Dahil nga ang sa ating pananaliksik ay isang semestre lamang natin itong gagawin. Kaya kinakailangan na marunong tayong mag-limit o alam natin kung hanggang kailan o anong antas ng o anong gaano ka daming araw ang ilalaan natin sa paggawa ng ating pananaliksik. Kaya mahalaga na i-consider rin natin ang panahon o oras na ating ilalaan sa ating gagawing pananaliksik. Ang pangatlo naman na kailangan natin i-considera ay ang kakayahang pinansyal dahil ang mga miyembro naman ng ating kagrupo sa isang pananaliksik ay hindi naman financially stable. Kaya kinakailangan na sa pagkonsidera sa pagpili ng paksa ay kinakailangan isaalang-alang natin ang pinansyal na status ng bawat isa. May mga paksang mga kailangan ng malaking gastusin na kung pili-pilin ay maaaring magsakripisyo ang kalidad ng pananaliksik. Kaya kinakailangan talaga na sa pagpili ng paksa o sa paggawa ng ating pananaliksik ay ikonsidera natin at isaalang-alang natin ang kakayahang pinansyal ng ating mga kasamahan. Pang-apat naman ay ang kabuluhan ng paksa. May mga paksang nangangailangan ng malaking gastusin na kung pipiliin ay maaaring magsakripisyo ang kalidad ng pananaliksik. So, panagdan lang mas ng dalawa na ang kabuluhan ng paksa ay maaaring i-connecta sa kakayahang pinansyal ay isinaad dito na kung pipiliin natin ang mga gastusin sa isang pananaliksik ay maaaring maapektuhan nito at maisakripisyo ang kalidad ng isang pananaliksik. At ang huli naman dapat ikonsidera sa pagpili ng paksa sa ating gagawing pananaliksik ay ang kabuluhan ng paksa. Maaaring magkatulad sila isinaad dito na ang isa rin sa mga kailangang ikonsidera bukod sa kasapatan ng datos, limitasyon ng panahon, kakayahang pinansyal, kabuluhan ng paksa, ikonsidera rin natin ang kakayahang mental at emosyonal ng ating mga kasamahan dahil nga sa paggawa ng pananaliksik ay hindi naman talagang tunay na madali at kailangan nating ilaan ang ating pinansyal na kakayahan, ang ating oras at panahon at kinakailangan rin na ibubul natin ang mga katangian na kinakailangan na mayroon ang isang mananaliksik. Kaya yun lamang ang aking talakayan sa hapong ito ang tungkol sa mga hanguan sa pagpili ng paksa at ang 5 kinakailangang ikonsidera sa pagpili ng paksa. Maraming salamat sa